Jesus is Lord. Purihin natin ang Panginoon. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Dito po sa Caloocan. Binabati ko rin ang ating mga kapatid sa Paisawan, Bagak, Bataan na patuloy na nakikibaka sa sanlibutan ito, Panginoon. Binabati ko ang lahat ng mga senior citizens at yung mga nanonood sa YouTube na nagpapatuloy na nanonood at nakikinig. At binabati ko rin ang lahat ng mga senior citizens na ngayon ay nakaugnay sa pakikinig sa gawain ito. Sumandali po tayong yumuko at manalangin sa aming pagtitipon at pakikinig ng iyong salita. Inihiling namin na buksan mo ang aming mga puso at isipan at tanggapin ng may kagalakan ang pangunawa ang iyong salita. Nagpapasalamat kami sa kaloob ng iyong banal na Espiritu na aming gabay at guro. Dalangin ko na pagpalain mo ang iyong lingkod na magdadala ng iyong mensahe sa araw na ito. Naway pagpuspos ng iyong karunungan at salita ang kapulungan at maging salamin ng katotohanan at pagmamahal. Inihiling namin na ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso na tanggapin ang mensahe ng buong katapatan. Naway maging bukas kami sa pahiwatig ng iyong Espiritu at maging ganda kaming gamitin ang iyong salita sa aming buhay. Dalangin namin ang iyong mensahe ay magdudulot ng pagbabago at pag-unlad sa aming mga buhay. At bigyan mo ng kapangyarihan na isabuhay ang iyong kalooban sa lahat ng aming mga ginagawa. Inihiling namin ang lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ni Jesucristo na siyang buhay na salita at ang daan at ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ibalik po natin sa Panginoon Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Good morning po muli sa inyo. Alam niyo, napakagulo na po talaga ng mundo, no? Akalain mo itong Don Vicente Angke na features sa dyaryo, no? At sumisikat ang Lord's Temple, ano? Ang masama po rito ay yung lugar natin ay nagiging dako ng mga hold-upan, ano? Dahil kung papansinin po nyo mula sa kanto hanggang sa dulo, sarado po yung mga establishmento. Kaya pag naglalakad ka dyan, solo ka lang at walang tutulong sa iyo pag may nangyari, no? Pero sana maging visible po yung ating mga barangay dyan, no? Magulo na mundo. Lalong dumadami po ang masamang tao. Bakit kaya umiira lang kasamaan saan man dako, no? Bakit ganito na po ang nangyayari sa panahon natin? Pero alam natin na malinaw po ang kasagutan sa lahat ng mga katanungan ito. Ang tao po kasi ay nalihis sa orihinal na plano ng Diyos dahil sa kasalanan, no? Hindi layunin ng Diyos na mapahamak ang sino man, subalit dahil sa maraming kadahilanan, bigo po ang tao na makamtan ang magandang kinabukasang inihanda ng Diyos noon pa mang una, no? Bunga nito, ang tao po ay mapaparusahan at hindi basta parusa lamang. No joke. Ang kaparusahan ay hindi mapipigilan at darating sa ayaw at sa gusto natin. At kung hindi matutubos ang mga tao sa mga kasalanan, tiyak na sila po ay mapapahamak. Dahil sa kalagayang ito, kailangan pong kumilos ang Diyos upang matakasan ng tao ang hatol na inihanda para sa kanila. Kailangan ng tao na lubos na kapatawaran upang hindi sila mapahamak. At dahil po sa matinding pangangailangan, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa ngayong umaga na pinamagatang The Power of Forgiveness. No? Una, kailangan natin maunawahan ito, no? Understanding forgiveness, no? Nais po ng Diyos na ipabatid sa atin na siya ay Diyos na mapagpatawad. Ang kanyang mga katangian ay namamalas natin sa ating mga buhay, lalo na nga po ngayon. Ang Diyos po ay proactive. The Bible describes God as a God who initiates, acts, and intervenes in the lives of His people. Nagpakita ang Diyos ng habag sa mga taong nagkasala
kahit na hindi sila karapat-dapat na kahabagan. Kumilos ang Diyos at tinubos ang mga tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo na namatay sa krus para sa kaligtasan ng tao. Purihin natin ang Diyos, no? Puntahan natin yung letter A, no? What is forgiveness, no? Alam natin kung ano ibig sabihin ng forgiveness, no? Pero hindi natin ito napapractice. Hindi natin ito na isa sa buhay. Ang pagpapatawad kasi ay isang proseso ng paglimot sa mga negatibong emosyon at damdamin sa isang taong nagkasala o nakasakit ng iyong damdamin. No? Hindi natin mabuti ito. Kabilang dito ang pagnanais na kalimutan ang paghihiganti o parusa. Sa halip ay ipinalit ang habag at unawa sa may sala. Ganito po kasi ang sinasabi ng aklat, no? Sa Exodus Kabanatang 34, 6-7. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi." Sa kabila po ng ginawa ng Diyos, no, tinubos yung mga tao sa kanilang kasalanan, ano po ang nangyari? Tingnan natin yung aklat ng Nehemiah 9:17. Hindi sila sumunod at nilimot ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila. Naging matigas ang kanilang mga ulo at naglagay ng pinuno na mangunguna sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin, hindi madaling magalit at sagana sa wagas na pag-ibig, kaya't sila'y hindi mo itinakwil. Nakita niyo ang Panginoon, napakabuti talaga, no, ha? Sa aklat ng mga awit, ganito naman ang himig, no? Sa 130 verse 3 and 4. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. The good news of the gospel is not that all have sinned and fall short of the glory of God. No, ha? Ang budhi ng tao ay nagpapatotoo po nito. Ang mabuting balita ay may hatid na kapatawaran sa mga nagkasala. Lahat tayo po ay beneficiary ng kapatawarang ito ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo nakinabang dahil sa kapatawaran na yan. Punta natin yung second part, no? The nature of God's forgiveness, no? Alam natin na ang Diyos ay may katangi-tanging kakayahan na magpatawad at makalimot. Sa lahat ng kanyang mga iba pang mga katangian, sinadya po ng Diyos na kalimutan ang nagawa nating mga kasalanan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay walang kondisyon. Ang ibig lang po sabihin, hindi po ito nakasalalay sa ating mga aksyon o kaya ay yung pagiging karapat-dapat. Yan mismo ang tinukoy ni Apostol Pablo nang sabihin niya sa mga taga-Roma, ang chapter 5 verse 8. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Wala pa tayong kamalay-malay noon, pero kumilos na ang Diyos sa atin. Hindi natin alam ito, no? Hindi natin ito makukuha sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa o kaya ay mabubuting pag-uugali. Hindi yan ang naging batayan ng Diyos, no? Letter A, God's forgiveness is seen in the phrases that describe His forgiveness, no? When He forgive our sins, He remember our sins no more. Sinasabi po ng Bible yan. Hindi ibig sabihin na nakalimutan ng Diyos na nagkasala tayo. Hindi po ibig sabihin na, ay, hindi naalala ng Diyos yung kasalanan natin. No, ha? Alam ng Diyos na nagkasala tayo, ngunit handa siyang kalimutan at limutin ang lahat ng mga ito. Basahin natin ang sinasabi ni Jeremias
sa 31:34, no? Ano sabi rito? Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanan mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Yan po sinabi ng Panginoon na inihayag naman ni Propeta Jeremias. No? Ayon po sa Biblia, ang aklat ng mga awit 103 verse 12, ang sabi ganito po, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. May dagdag pa po yan. Sa Mikas, no? Chapter 7, verse 18 to 19, ang sabi po, wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Hindi maintindihan ng tao ang Diyos eh. Masing nga yung mga taong pinatawad na ng Panginoon. Minsan, hindi pa rin nila maintindihan. No? No? Kaya, ang sabi niya sa 19, muli mo kaming kaawaan. Tatapakan mo ang aming mga kasalanan at iahagis sa kalaliman ng dagat. Naalala ko po yung merong isang tao na na-born again. Kilala niyo ito, pero hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Meron siyang malaking Buddha. Laki po, gold. Nakita ko po yun. Nakita niya yung mga litrato nito. Tsaka, alam niyo, nung makilala niya ang Panginoon, nilagari niya yon, yung Buddha. Ewan ko kung ilang kilo yung Buddha na yun. Siguro hindi ho bababa sa 10 kilo yun eh. Yung ginto na yun. Mayaman itong taon sinasabi sa inyo, yung mga nakakilala sa kanya, alam na niya kung sino to. No? Nilagari po niya, pinirapiraso niya. Alam mo ginawa niya? Mayaman eh. Sinakyan niya yung kanyang motorboat. Dinala niya roon sa laot. At isa-isa niyang nilaglag yung ginto. Hanggang ngayon, nagpapatuloy siya sa kanyang pananampalataya. At alam ko na yung ginawa niya ay hindi magagawa ng marami sa atin. No? Alam niyo kung magkano halaga nun? Solid po yun, solid. No? Talagang inihagi sa dagat. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa aklat na binasa natin. No? Ang ginawa niya, tinapakan niya. No? Tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagi sa kalaliman ng dagat para hindi na po maalala, hindi na makita. No, ha? So, ang pagpapatawad po ng Diyos ay makikita sa kahulugan ng salitang magpatawad. Maraming tao alam ko ano yung magpatawad pero hindi nila napapractice ito. Marami. Even in the Christian community. No? The word forgive means to cancel or pardon. Yan ang ibig sabihin nun. Kapag pinatawad ka, inalis na nito ang pananagutan sa parusa ng kasalanang nagawa. Wala na po yun. Ang pagpapatawad ang magpapalaya sa kasalanan ng isang tao. No? So, kapag ang Diyos ay nagpatawad, hindi po ibig sabihin na pansamantalan niyang sinususpinde ang kaparusahan na maaari niyang ipataw sa ibang pagkatao. Hindi po ganon. God's forgiveness is complete and it is eternal. No? Sa katunayan, ang pagpapatawad ng Diyos ay makikita natin sa isang presidential pardon. Sino sa inyo familiar sa presidential pardon? Amen. Yung iba hindi alam. Ano? Sino po nakakaalam ng presidential pardon? Taas nga kamay ng mga nakakaintindi ng presidential pardon. So marami sa atin talaga hindi naintindihan yung presidential pardon. Okay, papaliwanag ko po yan. No, ha? Ang batas natin sa Pilipinas ay hinango po mula sa batas ng Amerika. Kopyang-kopya po. Sa Amerika at maging dito sa atin, ang Pangulo ay may kaukulang karapatan. At ang karapatang to ay tinatawag na presidential pardon. No? Ang pagpapatawad ng Diyos ay katulad ng presidential pardon. Meron po 5 katangian kasi ang presidential pardon na binabanggit ko. No? May kapangyarihan siyang magpatawad sa nagkasala, kahit ano pa yung crime niya.
Kahit ano pa yung ginawa niya. Walang ibang hukom ang makakapagpawalang bisa sa pagpapatawad sa kanya. Pag pinatawad ka ng presidente, ganun po yun. Ano pa mangyayari? Buburahin ang lahat ng mga record ng pulisya o NBI laban doon sa nagkasala. Ano pa? Hindi na muling lilitisin ang taong pinatawad na sa krimeng ginawa niya. At ang huli, ang krimen na iyon ay hindi na muling ihaharap sa isang pinatawad na. Hindi na babalikan yun. No, in other words, parang hindi nangyari yung krimen. So you don't have any record. Kahit sa job application, kapag tinanong ka kung ikaw ay nahatulan ng isang krimen o hindi, you can legally say no. Kaya mahalaga po yung kapatawaran eh. No? Mahalaga. Pag pinatawad ka ng Diyos, wala na pong uuriratin pa. Wala na po. Tapos na po yun. No? So, tingnan natin yung nakalagay sa Roma number 3. Ano po dapat natin gawin? We must receive God's pardon. Dapat natin tanggapin po yan. Sino po nakatanggap ng pardon sa Panginoon? Amen? Purihin natin ang Panginoon. Hindi naman kaila sa inyo, ako po ay political activist, no? At ako po yung nakulong sa Krame at sumunod doon po sa ngayon ay BGC na, no? Ako po iniharap sa sala ni Judge Hamilton Dimaya dahil martial law po noon, wala pong mga court. Ako po yung marap sa martial law court. Military court po yung hinarap ko. Diyan po sa may Camp Aguinaldo, no? Sa sala ni Judge Hamilton Dimaya. Nung ako po mag-isa lang nakatayo doon at ang mga military nakapaligid sa akin at ang kaso ko nga ay 5, noong sabihin ng judge na si Hamilton Dimaya that my case was noli prosequi, hindi ko po naintindihan yung noli prosequi. Ibig lang sabihin nun, tinanong ko sa abogado, ako po pala ay pinapalaya na at ako po ay walang record na. Yun po ang ibig sabihin ng pardon. No? Kaya pag ikaw ay nahatulan at ikaw ay pinalaya, ikaw ay wala ng sala. No? Tapos na po yun eh. No? Hindi na dapat binabanggit yun eh. Ang Diyos po ay handang magpatawad kahit kailan. Pero dapat tayong tumugon sa ilang mga pamantayan. Meron pong standard na dapat natin tingnan. No? Sabi po sa mga awit 86.5, mapagpatawad ka at napakabuti na dumadalangin sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. May certain requirement. May kasalanan ka, hingin mo ng tawad at pagsisihan mo. At huwag mo nang gagawin. Sagana kasi ang Diyos sa awa sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kahit anong kasalanan, Pastor, kahit anong kasalanan mo. Sabi po sa mga awit 51.4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko ay di mo kinalugdan. Kaya may katwirang ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Mapapansin nyo, punong-puno tayo ng scripture. Hindi naman dahil sa tinatamad akong magsalita, kundi gusto ko, mas marinig ninyo yung scripture para direktang maintindihan ninyo ang mga sinasabi ng aklat. No? Ang pagpapatawad ay nakasalalay po sa taong nagkasala. Kung nagkasala ka sa Diyos, ipahayag mo ito ng bukas sa Diyos. May mga taong nagkasala na, nagmamalaki pa. Hindi dapat. Kung nagkasala ka, lumapit ka sa Diyos at taimtim mong pagsisihan yung kasalanan mo. No? Ipahayag mo sa Diyos ito. No? Yan po sinasabi sa aklat ng unang Juan 1:9. Ano sabi? Kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ano po mangyayari? Maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Wala mong binabanggit, wala pong kategory dyan. Any kind of sin, nagkasala ka sa Diyos, ihingi mo ng tawad. Yan ang nagmulat ng mata ko. 1 John 1:9. Hindi ko po ito narinig sa mga sermon sa simbahan, kahit saan simbahan. Pero narinig ko po yan isang beses lang sa isang evangelism crusade.
at namulat ang aking mata. No? Do not take it for granted. You must repent of your sin. Kung may kasalanan ka, huwag mo na itago yan. Ihingi mo ng tawad. Kasi lahat naman nagkakasala eh. Huwag mong ipunin at itago. Hindi yan makakatulong sa'yo. No? Ano sabi sa aklat ng mga gawa 8:22? Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin. Lagi kang bumalik dyan. No? Magsisi ka. At hindi lang po pagsisisi sa labi. No? Alam ng Diyos kung nagkukunwari ka, alam ng Diyos kung totoo yung sinasabi mo, at kung ang hangarin mo ay makalaya sa kasalanan. No? At upang mangyari ito, kailangan po magkaroon ng pagbabago sa iyong puso at isip. No? Kailangan po yan. Magkaroon ng tunay na godly sorrow. No? Maka-Diyos na kalungkutan. No, ha? We must be willing to forsake our sin. Ibig sabihin, talikuran mo na pagkatapos kang patawarin. Sabi po sa Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Alam ko, at this point in time, marami sa ating guilty. Dumating ang Panginoon ngayon, patay tayo, marami tayong... Oo, parang yung dumating yung tatay, madalang pamalo. Kanya-kanyang kublihan. Ang problema, hindi tayo makakapagkubli sa harapan ng Panginoon. Ang sino mang umamin at tumalikod sa kanyang mga kasalanan ay makakatanggap po ng habag sa Diyos. Yan ang ginagarantihan ng aklat. So we must also be willing to forgive others. Hindi lang tayo hingi ng tawad sa ating kasalanan, patatawarin din natin yung ibang tao. Kasi katulad mo, may mga tao ring imperfect. Hindi naman lahat ng tao tama at marunong mag-isip. No? Kahit na nga minsan ginagawa natin, tama na, mali pa rin ang tingin ng ibang tao. Di po ba? No? Basahin nga natin sinasabi ng Mateo 5:23 hanggang 24. Sabi ni Jesus, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama na loob sa iyo ang iyong kapatid, yan yung ginawa natin kanina. Bago tayo humarap sa dambana, kung may maalala ka na sama ng loob sa iyo ng iyong kapatid, ano sabi? Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ewan ko kung napapractice natin yan. No, ha? Pero yan po sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. No? Pakinggan din natin marahil yung panalangin ng ating Panginoong Jesus. No? Pakinggan natin yung panalangin sa Mateo 6:12 hanggang 15. Ano sabi? At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Malinaw po ang basa. Walang bagay diyan na nakasulat na hindi natin naiintindihan. Simple-simple lang eh. Pinatawad ka ng Diyos, matuto ka rin magpatawad sa iba. Yun po yun. Ganun lang po yun. So, mamaya tingnan natin yung mga iba pang mga darating na talata. No? Maliwanag, ang sinabi ng Panginoon, meron pa po sa Marcos 11:26 o 25 hanggang 26. Magkasama na po yan. No? Sabing ganon, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Well explained siya. Hindi siya mahirap intindihin. No? Sa Lucas 6:37, ang sabi, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin niyo ang inyong kapwa at kayo patatawarin din ng Diyos. Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen. No? Naintindihan naman natin, no? Meron pa po, sa Colosas 3:12 hanggang 14, ito naman ang mababasa natin.
Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. We will come back to this later. No, ha? Doon sa mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan, letter A, we must accept the pardon. Nagsisi ka na ba sa kasalanan mo? Tanggapin mo ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. No? Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya, ngunit hindi po niya pipilitin na tanggapin mo ang ibinibigay niyang biyaya. It's up to you. No? Punta tayo sa Roman number 4. How important is it for us to forgive others? Yan. Mahalaga ba talaga na magpatawad tayo sa kapwa natin? Sino po sa inyo may kagalit dito? Babaguhin ko ito. Sino po sa inyo may lihim na galit dito? Ayaw, secret no? Ang galing ng mga Christian talaga, no? No. Di ba? Baguhin natin tanong. Sino sa inyo ang may tinatagong sama ng loob sa kapatid? Taas ang kamay. Ayun, meron tatlo, apat. Yan, no? May mga tapat, merong hindi nagtatapat, no? Ha? Nahihiya sila no? Kasi alam nila hindi tama yung ginagawa nila di ba? Now, it is our Christian duty to forgive. Ito po ay iniutos ng Panginoon sa atin, no ha? Sabi po sa letter A, Jesus indicated that we must forgive others. No ha? We must forgive others. Christian duty natin yan, ha? Ano po sabi sa Marcos 11:25 to 26? Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. May condition po siya Kasi kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Pero kung nagpapatawad ka, na-exercise mo yung duty mo, patatawarin ka rin ng Panginoon. Itinuro po ni Jesus ang pagpapatawad ay isang kondisyon, no, para matanggap natin ang kapatawaran din ng Diyos. Meron pa po. Sa Mateo 6:14 hanggang 15, ito po sinasabi ng ating Panginoon. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Naintindihan natin yan, pero bakit tumitigas ang puso ng tao, no? Bakit? Tingnan din natin yung sinabi sa Lucas 6:35 hanggang 36. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maraming Kristiyan walang utang na loob eh. Sino po nakakaalam nun? Ang tindi ng self-preservation natin, ano? No? Maraming Kristiyan walang utang na loob. Hindi na naalala na makasalanan sila at itatapon sila sa dagat-dagatang apoy at nung patawarin sila, sandali lang nakalimutan na nila. Hindi sila marunong magpasalamat. Hindi nila maibalik sa Diyos yung tunay na pasasalamat. Alam mo yung mga binibigay mong oras sa Panginoon, mga tira-tira, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Ha? Kaya naman, kaintindihan tayo, alam nyo, itong kagandahan ng sermon Malaya natin mapag-uusapan yung mga kamali ang ginagawa natin sa ating bahay-sambahan. Ang sabi pa sa 36, no? Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. No? Nung ako'y pinatawad ng Diyos, alam ba nyo,
Sabi ko, hindi ako nahiyang ikwento sa inyo. Tulo ang uhog ko, tulo ang luha, ang laway, sama-sama. Umiiyak ako. Sobra talaga. Kasi alam ko na, naintindihan ko na kung saan ako pupunta eh. Kung ako hindi pinatawad ng Diyos, alam ko na kung saan ako pupunta. Kaya nung patawarin ako, daman-daman ko talaga yung pagkilos ng Diyos na kinabagan niya ako eh. Naawa siya sa akin, sabi niya, sino ba naman ako? Di ba? Pwede naman niya akong pitikin, pwede naman niya akong tapakan. Di ba? Sino ka ba? Di ba? And yet, binigyan tayo ng pagpapahalaga ng Diyos. Sino sa atin nakadama ng kapatawaran ng Diyos? Di ba? Na-appreciate mo ba? Natutuwa ka ba? Nagagala ka ba? Pwede ka na mag-celebrate. Alam mo yun? Huh? Itinuro ni Jesus na dapat tayong magpatawad. No? Kaagad. Hindi po later. Pagka nagpatawad ka, kaagad. No? Kapag nagsisi ang nakasakit sa'yo, nagsisi siya eh. Patawarin mo. Huwag mo na i-delay. No? Sabi po sa Lucas 17:3 hanggang 4, kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. No? Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako, kailangan patawarin mo siya. Mapapansin natin yung payo ng Panginoon dito sa talatang ito ay tila napakadali, no? Napakabilis. Masyadong mabilis. Mabilis siya eh. Bakit tayo? Bakit kailangan pa natin patagalin bago natin patawarin yung nagkasala sa atin? Ba't bumibilang ng araw, ng linggo, ng buwan at ng taon? Samantalang, lahat ng karapatang yan sa Diyos eh. Pero hindi ginawa ng Diyos yan. Hindi ginamit ng Diyos yan. Nung nagpatawad siya, kaagad. Naalala ko sinabi sa babae, humayo ka at huwag ka na magkasala. Pinatawad siya kaagad eh. Samantalang dinudukdok siya ng mga kababayan niya. Ang bilis. Bakit ang mga Kristiyano ang hirap magpatawad? Bakit matagal? Ano yun? Bakit kailangan din paghintayin ng matagal yung mga taong dapat napatawad na natin? Ganyan ba ang gusto natin paraan ng pagpapatawad ng Diyos sa atin? Sabihin, Lord, teka muna, pag-iisipan ko pa. Maghintay ka mga 1 year bago kita patawarin. Iyan ba ang gusto natin? Hindi ba pag humihingi tayo sa Panginoon, kaagad gusto mo makuha kaagad? Lord, pagalingin mo yung anak ko, gusto mo kaagad? Lord, patawarin mo ako, gusto mo kaagad? Ba't pagka ikaw hindi ka makapagpatawad? Nakita nyo, ang laki ng malaking discrepancy. Tapos sinasabi natin, Christian tayo. Parang sugar-coated bullet. Nakamamatay yung sama ng loob na yan, yung galit na yan, pero binabalutan natin, ibinabaon natin sa cake na punong-puno ng garnishing. Magpatawad tayo nang hindi na nagtatago ng record. Wala na pong record dapat. Kapag pinatawad natin, malinis na dapat yung listahan. Kaya yung mga Pilipino, nauuwi sa patayan eh. Alam niyo yung mga lupa-lupa sa probinsya. Yung mga ninuno nila, nagkaagawan ng lupa, alam niyo yung patayan, pati hanggang sa mga apo, grain, yung... Parang hindi nila makalimutan. Yung lupa, hindi naman umalis, andun pa rin. Oo. Pero sila, hindi sila makaalis. No? Sabi po sa Mateo 18:21-22, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ng Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Bakit sinabi ng Panginoon ito na kailangan? Ba't ganyan ka? Ba't gumamit pa ng 70? Ba't ginamit ng Panginoon yun? No? Sa totoo lang kasi, no? Kung bibilangin mo yung kasalanan ng kapatid sa'yo, nakaka-1 ka na, nakaka-2 ka na, nakaka-10 ka na,
Alam mo, pagdating ng mga 15, 20, makakalimutan mo yun eh. Ilan na ba yun? Teka. No? Sa totoo lang po, kung magpapatawad tayo, sa pamamaraan ni Jesus, hindi natin bibilangin kung ilang beses yung kasalanan ng kapatid. No? Kaya kapag nagpatawad tayo, lilinisin natin yung listahan ng kasalanan. Wala na po yun. Wala nang record. No? Pero mo, isipin mo na, sa cellphone mo pa yun. Itong kapatid na to, ano to eh? Maraming atraso sa akin to eh. Minsan, nagkape, hindi ako inalok ng kape. Pag ako, inaalok ko siya. Pag siya, hindi. Ang bababaw ng mga ano. Okay. Nakita niyo po yun? Itinuro ni Jesus ang pagpapatawad sa iba ay hindi nakasalalay sa kanilang paghingi ng kapatawaran. Listen carefully ha. Itinuro po ng ating Panginoon Jesus na ang pagpapatawad sa iba ay hindi po nakasalalay sa kanilang paghingi ng kapatawaran sa atin. Kahit hindi sila humingi ng tawad, kahit na hindi sila humingi ng kapatawaran, kailangan natin patawarin sila. Yun ang sinasabi ng aklat. No? Inilalarawan ito ni Jesus, no? Sa kanyang buhay mismo, sa krus. Katunayan, hindi pa po tayo humihingi ng kapatawaran sa kanya, pinatawad na tayo. Alam ba niyo yun? Hindi pa tayo humingi ng tawad sa kanya, pinatawad na niya tayo. Basahin natin yung Lucas 23:34, unang bahagi. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Nagkakasala tayo, hindi natin alam na nagkakasala tayo, pero ito na, pinatawad na tayo ng Panginoon. Hindi tayo tinorture. Ikaw, makasalanan ka. Hindi ka dinukdok, sinampal, or whatever. Nanalangin ang Panginoon sa kanyang Ama. Kung nabasa nyo, ipinakita din ito ni Esteban nang siya ay pagbabatuhin. Pansinin po natin yung mga gawa, 7:60. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Si Esteban po ay isa sa mga alagad, mga dinagdag na alagad. Isipin ninyo, nakahandusay, yung mga Israelita, dampot ng bato, inaasinta pa yung ulo. Ang sabi niya, huwag niyo nang papanagutin sila. Tayo kaya kung babatuin, ano kaya sabihin natin? Diba? Lumuhod si Esteban. Sumigaw siya ng malakas. Huwag tayo maghintay hanggang sa nakahandaan na tayong magpatawad. Yun ang gusto sabihin ng aklat. Utos ito ng Diyos at hindi nagmumula sa ating mga emosyon at damdamin lamang, mga kapatid. Hindi tayo nagpapatawad dahil gusto natin. Hindi po. Nagpapatawad tayo dahil tayo ang una niyang pinatawad. Nagpapatawad tayo dahil kahit na hindi tayo karapat-dapat, pinatawad tayo ng Diyos. Nagpapatawad tayo dahil kung hindi, pabibigatin ito ang ating buhay. Itinuro po ng Panginoong Hesus na kung hindi tayo magpapatawad, malaki ang ibubunga nito. Unang-una, our prayers will be hindered. Wala kayong expect na kasagutan, mga kapatid. Ayaw mo magpatawad? Sige. Bueno. Marcos 11:25 hanggang 26. Sabi, kapag kayo'y tumayo ng manalangin, upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ano mangyayari? Hindi ka marunong magpatawad. Ang kaloob na ministry na ibinigay sa iyo ay hindi magiging epektibo kahit ano man ang gawin mo. May ministry ka, hindi ka marunong magpatawad. Mabibigo ka sa discipleship, hindi ka makakasunod sa Great Commission. Wala kang maililigtas na kaluluwa kahit isa. Pakinggan mo sinabi ni Jesus sa Mateo 5:23 hanggang 24. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Again, wala pong shortcut yan. And did you know that God may withdraw His forgiveness? Alam mo ba yan? Pwede ba yun? Pwede bang bawiin ng Diyos yung pagpapatawad niyo sa iyo?
Ano sabi sa Mateo 18:25? O, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi nyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Patatawarin ka na ng Diyos, pero hindi ka niya patatawarin kasi alam ko sa oras na to, nag-iisip kayo. Dapat lang mag-isip kayo. No? Personal tayong magdurusa at makukulong sa isang kulungan na tayo ang may gawa. Yan po yun. No? Kung matatandaan ninyo, isinalaysay ni Jesus ang talinghaga ng hindi mapagpatawad na alipin. Sino nakakatanda sa inyo nun? Di ba? Mula sa talinghagang ito, marami tayong natutunan. Ano po yun? Walang posibleng paraan para mabayaran natin ang Diyos sa ating mga pagkakautang. Wala po. No one can repay God. No? Ang kapatawaran na natanggap natin mula sa Diyos ay hindi karapat-dapat dahil ang ating pagkakasala ay totoong malaki at marami. Ang pagkakasala ng iba sa atin ay hindi ganong malaki kung ihahambing sa pagkakasala natin sa Diyos. Pero bakit hindi natin sila mapatawad? Pero tayo, laki ng kasalanan natin, pinatawad tayo ng Diyos, pero yung kasalanan ng tao sa atin, maliit lang, pero hindi natin mapatawad. Tapos magtataas ka ng kamay mo sa church. Go forth in His name. Sino maniniwala sa iyo? Ano yun? Acting? Ang daming artista sa church. Ang daming artista. Kung hindi natin patatawarin yung iba, ipinapakita natin ang kakulangan ng tunay na pagpapahalaga at pasasalamat sa hindi masukat na kaloob ng Diyos sa atin. Madali tayo nakakalimot. Nakalimutan natin na tayo minsan ay tatapon na lang, sabi nga ron, itinawid mula sa apoy. Mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Di ho ba? Lalabas na masama tayong lingkod kung hindi natin susuklian ang kabutihang loob ng Diyos. Kapag tumanggi tayo magpatawad, hindi mabuti ang ibubunga nito. Aanihin natin ang mapait na bunga nito, mga kapatid. Basahin natin yung Hebreo 12, 14 hanggang 15. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. So, kailangan natin itaguyod yung kapayapaan sa lahat ng mga tao, particularly nasa loob ng templo. No? Sapagkat kung wala po ito, hindi natin madadala sa Panginoon kahit ano pa ang gawin natin. Yung mga taong pinagpipray natin, yung mga dinidisciple natin, yung mga inaalagaan natin. No? Mag-isip tayong mabuti. Baka magkulang tayo sa biyaya ng Diyos. No? Kapag hindi natin pinatawad ang iba physically and psychologically, makakaranas tayo ng negatibong reaksyon. Alam niyo, this has been demonstrated from a medical point of view. Totoo po ito, no? Nasabi ko na ito sa inyo noon pa. Maraming pagkakataon binanggit ko na po ito. Ano po ibubunga ng mga taong hindi marunong magpatawad? Ano po maaaring mangyari sa mga taong ayaw magpatawad? Iisa-isahin ko po, no? Makakaranas sila ng high blood pressure, increased levels of stress, hostility in relationships, anger and intolerance, increased heart rate. Di ka ba nagtataka, ang bilis ang tibok ng puso mo? Higher instance of substance abuse, anxiety, depression, difficulty in developing wholesome friendship, headache and chronic pain, inability to commit to others. Ito po yung mga lumutang sa research.
kung bakit ang tao ay nagkakasakit. Marami siyang kinikimkim sa kanyang puso. Marami siyang mga nakatagong sama ng loob. Ito rin dahilan kung bakit siya, sa galit niya, nawawalan siya ng ganang kumain at nagkakaroon siya ng ulcer. Hindi ninyo alam ang impact ng sama ng loob. Nagsusubi kayo ng lahat ng kung ano sama ng loob. Ito ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Maging sakitin ka? Sino madadala mo sa Panginoon kung puno ka na ng sakit? Di ba? Pagkakit pala ng hagdanan, hinihingal na tayo. Di ba? Pagka maraming tao, parang nalulunod. Epekto po lahat yun. Bago kayo mag-collapse, lipat tayo sa Roman number 5. What does it mean to extend forgiveness to others? Letter A, giving forgiveness means many things. Ipinapahayag natin ang ating pagpapatawad sa pamamagitan ng mga salita. Hindi na natin isusumbat ang mga nagawang kasalanan sa atin ng iba. Hindi na, wala nang sumbatan. Tatratuhin natin ang nagkasala sa atin na parang hindi sila nagkasala. Hindi natin pag-uusapan ang nakaraan sa harapan ng iba. Huwag na ikwento. Ayaw na nating isipin pa ang pagkakasalang nagawa sa atin. Marami pa pong scripture na pwede kong ilagay dyan, pero lipat tayo, Roman number 6. How can we receive God's forgiveness and forgive others? Ito po, magandang question po to at magandang sagutin ito. Ang pagpapatawad sa ating sarili ay kasing halaga ng pagpapatawad natin sa iba. May mga tao kasi, pagka nagkasala sila, hindi nila mapatawad yung sarili nila. Ano ba, nagkamali ka sa buhay, sinisisi niya buong buhay niya yung kanyang sarili. Alam niyo, kung marunong ka magpatawad sa ibang tao, patawarin mo rin yung sarili mo. Huwag mo masyadong dibdibin yan, kapatid. Forgive yourself. Ipinahiwatig po ni Apostol Pablo na upang manalo tayo sa takbuhan na ating tinatakbuhan, dapat tayo magkaroon ng kakayahang kalimutan ang maraming bagay. Basahin nga natin sa Pilipos 3, 12 hanggang 15. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Forgetting what lies behind. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Yan daw yun, dapat. No? Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Meron tayong tinatakbo eh. Paano tayo makaka-focus kung puro sama ng loob ang bit-bit natin? Paano kung hindi mo mapatawad ang sarili mo, hindi mo mapatawad ang ibang tao? Magiging sagabal po yan sa takbuhan. Mahirap pagka ganyan. No? Letter A, forgetting is not a normal human ability, and we know that. The New Testament word for forget means to neglect or no longer care for. Letter B, forgetting means that we are to no longer nurture certain things in our mind. Huwag na natin pong diligan yan. No? May ilang mga bagay na dapat nating kalimutan. Hindi na dapat alalahanin pa sa ating buhay. Mga bagay na hindi naman dapat pagtuunan ng pansin pa. Mga bagay na hindi naman dapat araruhan o
o araruhin o tamnan pa. No? Mga bagay na dapat nating hayaang mamatay at huwag nang buhayin pa. Ang paglimot ay kinapapalooban ng disiplina sa buhay na iniisip ng isang tao. Ano sabi ni Apostol Pablo sa mga Philippians sa chapter 4:8? Sabi niya, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan daw yung dapat na nasa atin. Huh? Roman number 7, ang sabi, what are the results of forgiveness? Ano nga ba ang kalalabasan kung tayo ay magpapatawad? Kapag pinatawad tayo ng Diyos, tayo ay nagdudulot ng ito po ay nagdudulot ng magandang resulta sa atin. Kasama sa mga resultang ito, nung tayo patawarin ng Diyos, unang-una po ay justification. Ginustify tayo ng Panginoon. Mga Gawa 13:38-39, dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Meron justification. No? In other words, no, we are justified before God and man. We can go forward just if nothing had happened. Ano pa? B, clearing of the conscience. Linisin mo yung saloobin mo. No? Tingnan mo, basahin natin sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 7:11. Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nanabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita niyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. No? Sa madaling salita po, we can be healed from within at hindi na kailangan mag-iwan pa ng record sa ating mga nakaraan. Napagaling tayo dahil dito sa pagpapatawad, dahil sa kapatawaran at dahil sa pagpapatawad natin. O ano pa ang ihatid sa atin ng kapatawaran? Letter C, joy. Meron justification, merong clearing of the conscience, meron joy. Yan ang unang-una kong nadama nung patawarin ako ng Diyos. Tuwan-tuwa ako. Talagang galak na galak ako. Ito po yung nasasaad sa mga awit 51:12. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Now, this means instead of bitterness, there can be joy. Instead of bitterness. The joy of our salvation returns. Sabi ni David, di ba? Bring back the joy of my salvation. Kasi naligtas ka. Alam mo ba kung bakit ang buhay mo nung uli parang parang madilim na, parang gray na. You know why? Kasi ang daming mga nangyari sa'yo. May kasalanan, tapos yung ibang tao hindi ka marunong magpatawad, etc., etc. Yung kaligtasang binigay sa'yo, parang hindi mo na maramdaman. Alam mo ba yon? Alam mo, ang mga katibayan yan, yung hindi ka masikap na pumupunta ng church, Miyerkules na naman, may gawain na naman. Biyernes na naman, prayer. Wala naman akong patotoo. Nalambungan yung buhay mo dahil sa hindi maayos na puso. Kailangan magbalik yan. Yung kagalakan ng kaligtasan. Dapat bumalik yan. Dapat maalala mo na, niligtas na ako ng Diyos. Teka muna, ba't ako nagkakaganito? Bakit
nahihirapan akong ilakad ang paa ko papunta doon sa templo. Bakit ako nagdadahilan na masakit ang katawan ko at masakit ang ulo ko? Yun po ang dahilan. Wala na yung joy mo. Wala na yung joy mo. Kaya, when you come to church, no, to meet people, wala na eh. Parang, morning. Wala na pong damdamin. Kasi nawala yung joy. Pero pag nasalang ka sa gawain, sa panalangin, sa mga awitan, alam mo yun, nag-i-ignite yung apoy muli, no? Kaya ang sikreto lang pala, talagang dapat talagang magtiyaga ka at huwag kang tamarin. Kasi yung ibinigay na kaligtasan sa iyo ng Diyos, naghatid ng galak sa ito, pinagpala ka na, ipagpatuloy mo. Yun po ang hatid niyan. Di ba? Ano pang mapapala natin, letter D? Restoration. Mga Gawa 3:19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Alam mo yun, hindi mo na nararamdaman yung fellowship. Ang nararamdaman mo na lang yung kinakain mong spaghetti. Wala na yung fellowship eh. Yung drinks na lang, palabok, spaghetti. Wala ka nang nararamdamang iba kundi yun. Masarap to, no? Saan to binili? Sino nagluto niyan? May ganyan kang kaisipan? Ayan, kandidato ka na dyan. Ganyan ka na ngayon. Pero nakakalimutan mo na dahil sa Panginoon, yung dati mong buhay ay inayos niya. Kaya nga sabi restoration. You were restored, kapatid. No? Nangangahulugan na ang relasyon natin sa Diyos at sa iba ay naibalik na. Walang kasalanang napakalaki na hindi maaaring patawarin. Ang payo ni Jesus tungkol sa pagpapatawad ay naghahayag sa puso mismo ng Diyos. Gayon din, pinapalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto, no? Ang aklat ng unang Korinto 6:9-11. Ano po sabi? Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasampa sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, no? Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ganyan ang ilan sa atin noon. Nakakalimutan nyo na? Layo na, no? Layo na ng biyahe natin. Ganyan ang ilan sa atin noon. Basahin natin yung sinasabi sa Lucas 7:47. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit, ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. Ano mo ibig sabihin nito? Yung anak mo salbahe, ang daming ginagawang kasalanan, naiinis ka sa kanya, dinidisiplina mo siya, pero mahal na mahal mo siya. Mas lumalaki yung kasalanan niya, mas lalong minamahal mo siya. Kasi naaawa ka eh. Pag pinabayaan mo to, kawawa eh. No? Kaya kahit ang dami niyang ginawa, mahal mo siya. Yung namang anak mong mabait, wala lang. Okay lang, no, kumain ka na. No? Pero yung isa, yung makasalanan, inaasikaso mo mabuti. Oo, no, magubad ka na ng ano mo. Huwag mo ikalat yung medyas mo. Yung ano, doon. Kung andun pagkain, pinaghanda ka ng pagkain. Yung mabait na anak dumating, anak, kumain ka na rin, ha? Pero dito ng focus. Kasi mas malaking kasalanan to, mas malaki ang focus ng magulang. Malaking kasalanan natin kaya nakapokus ang Diyos sa atin.
Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya intindihin niyo mabuti, sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Sa iyo yun, ikaw yun, ako yun. Ngunit pinatawad ng kaunti ay kaunti na lang ang nadaramang pagmamahal. Ha? Pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. No? And Jesus reminded us that those who have been forgiven much, love much. Yun po yun, no? Marami pa tayong dapat pag-usapan. Hindi talaga matatapos to sa isang tayuan, no? Kasi nga, yung marami po talagang problema ang Christians. No? Sa akin po pagtatapos, mga kapatid, marami pang bagay ang hindi natin natalakay. Subalit, mababasa natin sa Biblia ang mga karagdagan nito. Nakita natin ang resulta ng isang taong hindi marunong humingi ng kapatawaran at hindi marunong magpatawad. No? Mabibigo siyang gawing disipulo o alagad ang sino man. Mabibigo ka. Hindi mo siya madadala sa paanan ni Kristo. Kahit anong kaalaman pa ang nasa iyo at sabihin pa natin marunong ka sa mga pamamaraan ng discipleship, pero kung hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, no, kailanman walang ibubungang kaluluwa ang mga pagsisikap mo. Magkakakabit kasi yan eh. Hindi pwedeng magaling ka sa mga tao pero hindi ka marunong magpatawad. Kailangan matuto tayong magpatawad. Inuutos to sa atin ng Panginoon. No? Ang hindi pagpapatawad ay humahantong po sa kapaitan. Hinanakit at galit na maaring sumira ng buhay natin. Ang pagpapatawad po ay nagdudulot ng kalayaan mula sa mga negatibong emosyon. Naghahatid po ito ng kagalingan at pagpapanumbalik. Hindi kayo aware, ito po ang hatid niyan. Nagbibigay ito ng mabuting patotoo. Ang pagpapatawad ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Gagawin tayong mas mabisang saksi para kay Kristo. Maghahatid ito ng personal na paglago. Ang pagpapatawad ay nagtataguyod ng personal na pag-unlad, pagpapakumbaba, kasama na yung maturity. Tutulong sa atin na maging katulad ni Kristo. Ngayong umaga po, mananalangin tayo para doon sa mga taong nakakulong pa sa sarili nilang bilangguan. Mga taong nahihirapang magpatawad, ipanalangin natin sila sa gayon ay magawa nilang patawarin ang kanilang sarili, gayon din ang iba. Isipin rin natin ngayon kung kaninong tao tayo nagkasala. Ipanalangin natin sila at tingin sa Diyos na bigyan sila ng mapagpatawad na puso. Ipahayag natin ang kalayaan ng pagpapatawad sa bawat isa. Iyuko nga natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, lumalapit kami sa iyo, pasan ang pait at sama ng loob. Kinikilala namin na mga damdaming ito ay nananatili sa amin upang maging bihag sa napakatagal na panahon. Hinihingi namin ang iyong kapatawaran, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na patawarin rin ang mga nagkasala sa amin. Tulungan mo kami pawiin at kalimutan ang bigat ng sakit at sama ng loob. Sa halip, punuin mo ang aming puso ng iyong pagmamahal at kapayapaan ngayon. Alisin mo ang anumang pagmamataas. Sa halip ay magpakumbaba kami at sundin ang iyong banal na kalooban. Sana, Lord, bigyan mo kami ng pagkakataong batiin ang mga taong nagkasala sa amin o mga taong nagawa namin ng kasalanan. Pagariin mo ang iyong espiritu sa aming mga buhay ngayon din. Marami pong salamat sa kaloob niyong kalayaan sa araw na ito.
bago tayo dumako sa hapag ng Panginoon, mariing ipinapaalala sa ating lahat na ang gawain ito ay isang banal na gawain at dapat na igalang. Ang hindi nararapat na pagtanggap sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, bago po tayo dumako sa hapag ng Panginoon, inihiling ko na gawin natin ngayon ang sinasabi ng Panginoon. Makipagkasundo tayo sa isa't isa bago dumating ang ating ika-34 na anibersaryong celebration ng ating templo. Magpakumbaba tayo at magbatian ang isa't isa, sa gayon nalulugod ang ating Panginoon bago tayo sumalo sa hapag ng Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa mapagpalang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tumayo po tayo at makipagkasundo sa bawat isa. Hindi tayo magsisimula sa hapag ng Panginoon, hindi natin nagagawa yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Lumapit kayo sa isa't isa, mag-usap, magpatawaran. Have peace in God today. Hindi po, huwag kayo magkahiyaan. Sino yung mga nagkulang kayo at anumang bagay na nakalipas, nakaraan, make peace with one another. Huwag kayo magmaang-maangan. Alam ninyo yung sinasabi ko. Yung mga nagtampor yan, yung mga tayo ay manalangin. Mahal na Ama namin, nagtipon kami sa iyong hapag ngayon na may mga pusong puno ng pasasalamat at papuri. Nagpapasalamat kami sa napakaraming biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Para sa kaloob na buhay, para sa pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan, para sa pagkakaloob ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng ito. Sinasamahan kami ng iyong kabutihan sa lahat ng mga araw ng aming buhay. Kaya kami ay nagpapakumbaba sa iyong kagandahang loob. Nagpapasalamat rin kami sa iyo sa malalaki at malilit na bagay para sa nakikita at hindi nakikitang mga pagpapala. Nagpapasalamat kami sa mga pagsubok na sumubok sa aming pananampalataya at sa mga tagumpay na nagpatibay sa aming pag-asa. Sa aming pagsasalo-salo sa iyong hapag, inaalala namin ang sakripisyo ng iyong anak, si Jesucristo, na nag-alay ng kanyang buhay upang magkaroon kami ng buhay. Nagpapasalamat kami sa kaloob na kaligtasan, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa pangako ng buhay na walang hanggan. Nawa, ang aming pasasalamat ay higit pa sa mga salita. Magiging nawa ito ng aming mga puso. Naway isabuhay namin ang aming pasasalamat sa pagsunod sa iyong salita, sa paglilingkod sa iba, at sa pagsamba sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon ng Diyos sa atin. Mga kapatid, sumainyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig at pananampalatayang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa ng Panginoong Jesucristo ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng magbatihan po tayong lahat.